Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa ikatatlong gabi ng ating pagsisimbang gabi. Pwede bang batiin natin ang ating mga katabi? Congratulations! Naka 3 points ka na. Sana makatatlong 3 points ka, no? Bakit tatlong 3 points? Kasi 3 plus 3 plus 3, 9. Very good, no? So naka-first 3 points ka na. Congratulations. At dahil nagbalik ako dito, nagbabalik ang Magic Supot. So ang mananalo ay mananalo, ang makakasagot ng tanong ay mananalo ng 150. At ito ay para sa mga bata lang. Para yung mga bata, nakikinig sila pag binabasa yung gospel, pag binabasa yung salita ng Diyos, pag binabasa yung Bible, no? Sana nakinig yung mga bata. So, 3 years old to 12 years old. Very easy lang yung tanong. So, yung unang makakapunta dito sa harap, mananalo ng 150. Yan, no? Tumataginting na 150. So, ang tanong, sino yung narinig natin sa gospel, sa ebanghelyo, na nanaginip, natutulog, at ito pala ay ang papa, tatay, father ni Jesus. Okay? O, dandan, huwag kayong... Itong nauna, tapos ito. Ito muna. Saint Joseph. Joseph, ito. Saint Joseph. Jose po. Jose, ito. Jose. Jose, asawa ni Maria. Oh, very good. Kompleto pa. Ikaw? Jose. Jose. Sleeping Jose. Sleeping Jose. 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 Okay, very good. So, kayong 5 na lang dyan. So, sige, kayong 5, stay kayo dyan. Tingnan natin kung very good kayo, ha? Nakikinig sila, alam nila kung sino yung natutulog, no? Sabi nung isa, yung papa ko po, hindi lang niya nilakasan, no? Sinong natutulog sa ating gospel? Si Joseph, no? At meron siyang very popular, nandito siya sa loob. Tingnan natin kung si Joseph yung natutulog, ha? Ang natutulog ay walang iba kundi hindi si Santa Claus. Si Saint Joseph. Yan. Si Sleeping Saint Joseph, no? Bakit siya natutulog? Oh, very good. Para maaga daw siyang magising, you know? Very good. Dahil dyan, nanalo kayo ng 150. Tingin. Yan, no? 150. 150. 150. 150. 150. Oh, mamaya ilaglag nyo sa basket, ha? Para bumalik sa simbahan. Very good. Congratulations. Balik na kay Mami. Yan. So this is Sleeping Saint Joseph, no? Narinig natin, no? Sa gospel ay masyadong na-stress si Saint Joseph, no? Kasi ikakasal na siya, nabalitaan na yung asawa niya, si Maria, magiging asawa niya, ay buntis pala. At hindi galing sa kanya, no? Kaya stress siya eh. Pagod na nga siyang nagkarpintero, no? Siguro maghapon nagpukpok siya, naglagari, mainit yung araw, tapos narinig pa niya ang medyo hindi magandang balita kasi ikakasal siya at yung babaeng pakakasalan niya buntis. Pero, imbes na ma-stress siya, anong ginawa niya? Tulog. Kaya kapag may stress ka, yan, no? Parang yung mag-asawa, yung asawa niya, hindi makatulog, no? Pabaling-baling, pabangon-bangon, palakad-lakad. Sabi niya, oh, ano bang problema mo? Matulog na tayo, oras na para matulog. Sabi nung mister, hindi ako makatulog. Bakit hindi ka makatulog? Eh yung utang natin na 1 milyon kay kumpare,
Hindi ko alam kung paano natin mababayaran. Sabi ng misis niya, huwag kang mag-alala. Ganitong gawin mo. Tawagan mo siya. Tawagan mo at sabihin mo sa kanya ng diretsahan, pare, hindi muna kita mababayaran sa utang namin ng 1,000,000. Siguro next year na lang. At saka matulog ka na. At least alam niya. Para siya naman ang hindi makatulog. At ikaw ay makatulog na ng mahimbing, no? So, yun ang ating pagninilayan ngayon, no? Sana itong Christmas season, in spite of our busyness, in spite of our many stress in life, in spite of our illnesses, diseases, problems, crises, troubles, no, hardships, katulad ni Saint Joseph, mahimbing na natulog at sinagot ng Diyos ang panalangin niya sa pamamagitan ng panaginip, no? This is the annunciation of Joseph to Joseph, no? Merong annunciation of Angel Gabriel to Mary. Meron din annunciation, no? Sa Gospel ni Matthew kay Joseph, no? Importante ho ang tulog. Kasi kung wala kang tulog, sabi ng sleep scientist, no? Meron palang ganon yung mga dalubhasa sa pagtulog, no? Sleep scientist, sabi, the shorter your sleep, the shorter your life. Ha? The shorter your sleep, the shorter your life. Kaya dapat medyo dagdagan, haba-habaan natin ang pagtulog. Pero huwag kang matutulog na hindi nagigising. Kasi mas mabuti pa yung walang tulog kesa sa walang gising. So ano ang imbitasyon sa atin ng ating ikatlong araw ng pagsisimbang gabi? Like Joseph, may we be able to rest well. Ha? Sana itong Christmas vacation, it's a time for us to rest well with the Lord, no? Kasi itong panahon na ito yata yung panahon na ayaw matulog ng mga tao eh. Tanong nyo kung bakit. Bakit? Kasi gabi na, ang dami pang nagkakape sa Starbucks. Gabi na, ang dami pang kumakain dyan sa Saranay. No? Alas 10 na ng gabi, may naghahapunan pa. Grabe, no? Gabi na, nagkakape pa, kumakain pa. Gabi na, nanonood pa ng TV, nanonood ng Netflix, nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. Ang pinakamatindi, naglalaro hanggang madaling araw. Noon, ang mga channel lang na pinapanood natin, Channel 2, Channel 4, Channel 7, Channel 9, Channel 13. Pagdating ng alas 12, patutugtugin na yung bayang magiliw. Tapos, ganun na ang tunog ng TV. Ngayon, no, talagang 24 hours ang mga palabas sa cellphone. Dati may signing off ang ating mga telebisyon. Ngayon, wala nang sign off. So, sana ngayong Christmas season, remember to rest like Joseph. Especially ngayon na masyadong maraming tao ang nasa labas. Kaya napaka-traffic. Ang daming lumalabas, ang daming nagsha-shopping, ang daming pumupunta kung saan-saan, ang daming nagpa-party, ang daming kumakain, umiinom, laging nasa labas. Kaya pagdating ng Pasko, pagdating ng bagong taon, pagod na ang lahat, no? Hindi tayo nakapagpahinga with the Lord. So like Saint Joseph, sana let us rest well. Letter R, remember to keep the day of the Lord to rest. No? To keep the Lord holy. No? The holy
day, no, na makinig sa Kanya, magpahinga with the Lord, no? Remember to rest. Letter E, like Joseph, entrust everything to the Lord, no? Sabi ni Saint Joseph, Lord, I'm too tired and too distressed. Ikaw na munang bahala, good night, no? So, kahit na siya'y natulog, ay sinagot ng Diyos ang kanyang mga tanong at ang mga suliranin at agam-agam, no? Sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Jose. Do not be afraid, Joseph, no? Do not be afraid. 365 times binanggit sa Bible yon. So you entrust everything to the Lord. Do you have many problems? Are there many things that disturbs you na hindi ka makatulog, no? Entrust everything to the Lord. And letter S, sleep early, no? Sleep early. Huwag tayong masyadong late matulog. Or else, yun nga, no? Our life will be shorter. Kaya matulog, mga bata, ha? Yung mga batang naririto, sana huwag kayong nagpupuyat. Masama sa kalusugan, masama sa kutis, masama sa mata, masama sa puso, masama sa baga, masama sa katawan, ang pagpupuyat. And letter T, para makatulog tayo ng mabuti, trust in the Lord, no? Trust in the Lord. That whatever you are going through, maybe a serious problem, serious illness, a relationship, business, or maybe your partner, trust in the Lord that He will make things good and better tomorrow. The sun will come out tomorrow if we trust in the Lord. So mga minamahal na kapatid, kung isa-summarize natin ang ginawa ni Saint Joseph, kasi nakapagpahinga siya ng mabuti at nakapag-isip ng mabuti, ito ang kanyang katuparan sa plano at pangarap ng Diyos, no? Paggising niya, pinakasalan niya si Maria. Hindi niya ito hiniwalayan. Ang kanyang mga sariling pangarap o panaginip sa kanyang sariling buhay ay naisantabi niya. At ang panaginip at pangarap ng Diyos ang natupad sa buhay ni Jose. At masaya kapag natupad ang inaasahan mo o pinapanaginipan mo. Masaya kapag natupad ang mga pangarap mo. Pero mas masaya pala kapag ikaw ang naging katuparan ng pangarap o panaginip ng iba, no? Masaya na matupad ang mga sariling panaginip at inaasahan mo, pero mas masaya kapag ikaw ang ginamit ng Diyos para matupad ang inaasahan ng iba. Like Saint Joseph, natupad ang inaasahan ng Diyos. Kaya naging masaya tayo sa Pasko. So let us thank Saint Joseph who rested well with the Lord and was able to give up his own dreams so that the dream of the saving and merciful God will be able to be enfleshed in Jesus. Amen. Tapos na po, gumising na kayo.